Guys, kamusta? My name is Ronald, isa po akong OFW dito sa Singapore. In this video, pag-uusapan natin yung kahalagahan ng National ID at kung paano nyo isi-save, itatago yung kopya ng National ID nyo. Mahalaga na meron tayong kopya ng digital version na to. Kasi guys, kung mawala nyo yung papel or masira nyo yung card na binigay sa inyo ng PhilSys, at least meron kayong proof record ng National ID nyo. Hi guys, welcome back. Kung hindi ka pa aware kung anong National ID, ito yung PhilSys National ID na merong QR code at information nyo. Alam niyo naman sa Pilipinas, di ba, ang daming kailangan ng ID na hinihingi sa atin. At least 2 or 3 valid IDs. Ito na yung magiging official ID natin in the near future. So mas madali na para sa atin kung meron tayong mga transaction na gagawin sa Pilipinas. Kung wala ka pang National ID or record, I suggest na dumaan ka sa mga PhilSys Center na makikita mo rito. Pumili ka na lang ng address na malapit sa inyo. Pwede rin kumuha sa airport. Meron akong ginawang video. Available siya sa NAIA Terminal 2 and 3. Kapag OFW ka, pwede sa OFW Lounge Terminal 1. Doon sa mga may record na or nakapag-register na sa PhilSys ID pero hinihintay pa yung papel, maaari na lang mag-coordinate kayo sa mismong PhilSys Center kung saan kayo kumuha. Meron nga akong ginawang video paano makuha yung digital version ng ID nyo. Yung website na to, national-id.gov.ph, ilagay yung full name, yung pangalan, middle name at apelido, tapos ilagay nyo yung birthday nyo, i-allow yung camera. Tapos magsiselfie kayo. So madami nagkakaproblema dito guys, no? Kahit ako, meron na akong digital copy. Grabe, hindi ko ma-access yung ID ko ulit. Sobrang strict nung selfie na to. Kasi dapat magkamukha talaga yun. I think subukan nyo gayahin yung picture nyo sa National ID. Madaming taong nagtatry mag-access ng website kaya hindi siya makapag-verify. So mas maganda kung naka-landscape to. Yan. So ito yung nakuha ko sa website ng national-id.gov.ph. So screenshot nyo nga sa cellphone nyo. Tapos i-tap nyo lang or pindutin yung nasa gitna. Lalabas yung likod. Screenshot nyo rin yan. Ito siya, tapos sinave ko. Ang mahalaga kasi sa National ID natin is yung QR code malinaw. Para pag verify ng business transaction, malalaman nilang original at valid yung ID nyo. So another way para makuha nyo yung digital ID nyo is gamit ang eGov.ph app. Kung hindi pa kayo sanay or bago lang kayo sa eGov.ph app, meron akong ginawang video. Pwede kayo mag-login gamit yung phone number nyo. Pwede rin email. So either email or phone number, pwede kayo mag-register. Hindi ko na guys sasabihin kung paano mag-install or gawin to. Panoorin nyo na yung tutorial. Gagawa lang kayo ng profile. Ilalagay nyo yung passport information nyo. Tapos kailangan i-verify ni eGov yung account nyo. Maybe maximum 5 to 7 days. Makukuha nyo na rin yung National ID copy nyo. So makikita nyo dito sa gitna. Ipindutin nyo yung kulay blue. Para makuha nyo nga to, dapat may record kayo sa PhilSys Center. Kung wala kayong record sa PhilSys Center, maraming error na pwedeng mangyari. Pwedeng walang QR code. Pag pinindot nyo tong arrow sa gilid, yan, makikita nyo naging landscape yung National ID ko. Pero take note, isang page lang to. Nag-rotate lang siya from portrait to landscape. Ang gusto ko rin dito sa eGov.ph app, meron siyang additional feature for OFW. Ito naman yung O-card ko as an OFW. So kung OFW ka, magigets mo to. Sa loob ng eGov app, dalawang ID ang pwede mong ma-access. Isa yung National ID na may QR code, tapos ito naman is yung OWA e-card. So, yun yung maganda sa eGov app. Kung gusto yung screenshot, pwede naman. Pero I don't recommend na i-screenshot yung eGov.ph app. Kasi nasa app na siya mismo, nasa cellphone nyo na. Compared dun sa website ng nationalid.gov.ph. Kung gusto nyo ma-access, kailangan yung pag-selfie. Which is impossible na ma-access nyo agad. Pwede ba itong gamitin for GCash verification? Ang sagot is yes. Both eGov.ph app ID and National ID digital pwedeng gamitin sa GCash. Meron akong dalawang nakausap, sinubukan nila, and naging verified yung account nila. So, gagawin ko na lang ng tutorial kung gusto nyo malaman kung paano. Pipiliin nyo yung valid ID as e-fill ID. So kung ma-reject, itry nyo yung isa. It's either e-fill or National ID. Ang sagot, yes. Pwede nyo po siyang i-print. Make sure na
pasok siya sa ID size sa Pilipinas. Pwede rin ipalaminate or ilagay sa PVC. Pero again, take note guys, itong printed version na to, hindi pa rin officially na pwedeng gamitin nga. Kasi wala pang memo yung government. Pero kung gusto nyong tago ng kopya for your personal use at malaman nyo kung anong national ID number nyo, pwede nyo siyang gamitin. Pero wag muna sa mga transactions sa Pilipinas. Dito sa Singapore, meron silang tinatawag na IC, Identity Card tawag doon, sa mga locals and sa mga foreigner tulad ko na nag-work. Ito na rin yung nagsisilbing work visa namin. So ginagamit to dito sa Singapore as a valid ID. Pwede ko siyang ma-access sa SingPass. So ito rin yung digital ID na nasa Singapore. So kung hindi ko daling card, ito yung gagamitin ko. I hope na maging ganito rin yung national ID natin soon para hindi na tayo mahirapan magdala ng mga valid ID. So yun lang guys, sana nakatulong yung video ko. Kung nahihirapan pa rin kayo kumuha ng national ID, you can ask me in the comment section. And I would really appreciate kung ifa-follow nyo yung Facebook natin. And thank you sa mga nagbibigay ng GCash. And kung gusto nyo magbigay ng GCash pa, hindi ko tatanggihan yan guys. Before I end this video, make sure to subscribe. Ma-update ka sa mga future video ko about national ID, OEC, travel guides, travel updates, and immigration tips. Thanks for watching, and I will see you on my next video.